Sa ibang balita, inirereklamo ang pinakamalaking kumpanya ng taxi sa Iloilo dahil di raw ito sumusunod sa utos ng LTFRB na bawasan ng 10 piso ang flag down rate. Ang isang taxi driver naman sa Cebu, inirereklamo dahil sa panunutok umano ng kutsilyo sa kanyang mga pasahero. Nagalit daw ito nang tanungin nila tungkol sa bawas pasahe. Makibalita tayo kay Nico Sereno. Inireklamo ng lalaking ito ang driver ng taxi na sinakyan nila ng kanyang misis sa Cebu City matapos umano silang tutukan ito ng kutsilyo nitong Lunes na gabi. Base sa salaysay ng lalaki sa LTFRB Region 7, biglang nagalit sa kanila ang taxi driver nang tanungin nila ito tungkol sa 10 pisong rollback sa flag down rate. Sa galit daw ng driver, binato pa nito ang mag-asawa ng 2 piraso ng 5 pisong barya saka tinutukan ng kutsilyo. Ni-freak out siya, unya gilabay ang duha kasing sa amua, unya mao to nga nagkuan pod nagistorya pod akong wife nga ayaw pod anak ko ya kanang okay man dili ka mo refund. Unya mao to nga nikuan sa dayon og kuan og kutsilyo sa amua. Agad namang natunton ng mga otoridad ang nasabing driver at operator ng minamaneho niyang taxi matapos i-upload sa social media ang litratong kuha ng mag-asawa. Nakatakdang magharap bukas sa tanggapan ng LTFRB ang mga nagrereklamo at ang inirereklamong driver. Overcharging na siya. Against the will mo, ilabay ni mo. Sa ito pa, overcharging na siya. Ato i-serious ning kuana kay di ta gusto ginana nga kuan ng driver nga inana. Desidido ang lalaki na sampahan ng kaso ang taxi driver. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang driver at kanyang operator. Nagtutok siya sa amua og knife na niara siya nga usa man sukol mo, kanang isog mo, niara siya. Nakaklaro jud ni sa iyang mata nga kuan. Nakaklaro sa iyang mata nagpuwa. Sa Iloilo naman, nakatanggap ng mga reklamo ang LTFRB Region 6 tungkol din sa hindi umano pagsunod ng kumpanyang Light of Glory Taxi sa utos na fare rollback. Ang nasabing kumpanya ang pinakamalaking taxi company sa probinsya. In istorya ko ang driver, may order halin sa kay Attorney Go na hindi sila mag-observe sa 10 pesos. So ginambalan ko ina nga manugtawag nga mag-file ka diri sa among formal complaint. Sa text message na pinadala sa GMA Western Visayas ng operator ng nasabing kumpanya na si Attorney Joseph Vincent Go, sinabi nitong kasama siya sa mga nagsampa ng motion for reconsideration sa LTFRB kaugnay ng ipinatutupad na fare reduction. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi pa nila ipinatutupad ang bawas pasahe. Nagpulong-pulong naman ang mga presidente at operator ng mga taxi company sa Baguio City at La Trinidad, Benguet para pag-usapan ang bawas pasahe. Giit ng grupo, hindi sila saklaw sa kautusan ng LTFRB dahil nakasaad sa order ng board na sa mga air-conditioned taxi lamang applicable ang rollback. Tapos including airport taxi service, hindi niya sinabi na maski yung walang aircon. Aircon lang to, hindi naman tayo aircon. Specific kasi ang order dito na is for all aircon. Baguio is not aircon taxis. Hindi aircon taxis po ang nag-ooperate dito. Second, yung flag down rate na 40 is not applicable also to car. Ang flag down natin is 35 pesos. Habang wala pang sagot rito ang LTFRB National Office, wala raw magagawa sa ngayon ang mga driver at operator kundi sumunod sa utos kaysa naman magmulta pa sila. Pero kung kasama nga raw talaga ang mga hindi air-conditioned taxi, hihilingin daw nilang gawing 5 piso ang rollback sa flag down rate. Sa Davao City, hindi pa ipinatutupad ang taxi fare rollback. Sa halip, 1 linggong information drive muna ang isinasagawa ng LTFRB Region 11 para sa mga taxi driver at operator. Overcharging ang magiging violation sa mga driver na hindi magbabawas ng 10 piso sa flag down rate. 5,000 pisong multa para sa first offense, 10,000 piso at 30 araw na pagkakansela ng biyahe sa second offense at 15,000 piso at pagbawi ng lisensya naman sa third offense. Nico Sereno, Nagbabalita, Pilipinas.